Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang mahal na ina, ang ating mahal na Birheng Maria, at sa banal na misang ito, ating hingin ang kanyang mga panalangin, ang kanyang patnubay sa atin bilang isang ina, upang tayo maging marapat na gumanap sa makatanggap ng mga biyaya at pangako ng ating Panginoong Jesucristo. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa, mga pagkakasala at mga pagkukulang, at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito, pagkat nagpapahayag siya laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahayag ang Panginoon, at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod, dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos.
Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudiyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Kung atin pong maaalala, noong linggo, ang tema ng ating pagbasa ay tungkol sa pagsamo. Humingi ng ang mga alagad sa ating Panginoong Hesus na turuan sila kung paano manalangin, paano sumamo, paano humingi. At minsan sa ating buhay, ang minamahal na mga kapatid, lagi tayong pagsamo, lagi tayong kung ano ang ating gusto, kung ano ang ating gustong sabihin. Lalo na minsan sa ating pakipagkapwa sa tao, minsan ang gusto natin, yung sasabihin lang natin. Ang gusto natin, yung meron lamang tayong maikokomento, maging sa social media, lahat napakaraming gustong sabihin, maraming i-comment, maraming gustong hilingin. Pero ang nakakalimutan natin, yung pakikinig. Hindi lamang dapat tayo laging nakikiusap, hindi lamang dapat lagi tayong nagsasalita, hindi lamang dapat lagi tayong may sasabihin sa ating kapwa o maging sa Diyos, may sasabihin sa Diyos. Kundi sa ating buhay, napakahalaga din na tayo ay nakikinig.
na tayo ay tumatahimik at pinakikinggan kung ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin at kung ano ang sinasabi ng ating kapwa. Sapagkat may mga bahagi sa ating buhay na maaaring alam na natin, may mga bahagi sa ating buhay na maaaring hindi rin natin alam at ang kapwa natin ang nakakakita. Sa ating ebanghelyo ipinakita kung papaanong si Herodes ay galit na galit kay Juan Bautista. Bagaman pinakikinggan niya ito, pero hindi naman niya isinasabuhay yung tagubilin sa kanya ni Juan Bautista. Ang nais lang niya ay ipagpatuloy yung kanyang kasamaang ginagawa. Kaya ganoon din tayo mga minamahal na mga kapatid minsan. Gusto natin yung ating ginagawa kahit minsan ito'y mali. At kapag may tao na nagsabi sa atin, minsan nagagalit tayo. Hindi natin pinakikinggan. Pero mga minamahal ng mga kapatid, minsan ang Diyos ang nagsasalita sa atin sa pamagitan ng mga taong iyan. Sapagkat ang nais sa atin ng Diyos, tayo magbagong buhay. Yan ang pakiusap sa atin ng Diyos. Tayo humihingi sa Diyos, nakikiusap sa Kanya, pinagbibigyan Niya. Sabi nga sa atin ng Ebanghelyo ng Linggo, lahat ng hingi natin sa Ama ay binibigay Niya. Basta tayo kumatok lamang, basta tayo humingi at ibibigay sa atin. Pero minsan, ang Diyos humihingi din sa atin. May nais din ang Diyos sa atin. Ano yun? Yung pakipagkaisa natin. Yung pagkakaisa, pagmamahala natin. Yung tayo mapabalik sa Kanya. At paano yun? Layuan natin yung ating makasalanang buhay. Yan ang panawagan sa atin. Minsan, hindi natin pinapakinggan ito at mas iniisip pa rin natin yung sarili nating kagustuhan. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang ating pagnilayan. Tinatawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Tinatawag tayo ng Diyos sa pakipagkaisa sa Kanya. Kaya nga sa banal na misa, hindi niyo po ba napapansin? Meron tayong bahagi ng tawag ay komunyon. Tayo ay nagkukomunyon. Isa, nagiging isa. Tinatawag tayo upang makiisa sa buhay ng Diyos. Tinatawag tayo upang tanggapin ang katawan ni Kristo, upang tayo makaisa sa buhay ng Diyos. Patuloy na panawagan yan sa atin at nawa tayo ay tumugon. Nawa hindi tayo magbingi-bingihan o magtakip ng ating mga mata sa katotohanan ng kaligtasang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan din natin ang ating kapwa na maaaring may sinasabi, lalo na sa panahon na alam natin na tayo nakakagawa na ng kamalian. Nawa mga minamahal na mga kapatid, hindi lang tayo puro pagsamo. Hindi lang puro tayo imik ng imik, salita ng salita. Matuto tayong makinig sa ating Diyos, sa ating kapwa. Matuto tayong makinig upang sa ganon, matanggap lalo natin ang biyaya ng Diyos at sa gayon, tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga panalangin. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa saglit na katahimikan na ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayan ng dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayan ng sa iyo isasapit, kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Osana, Osana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Timel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Fernando ng aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng
aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang maglakbay at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas ng mga religious articles. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kaarawan anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa o sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan at katuparan ng kanilang mga kahilingan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain, upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa pananalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.